Binisita ni Pangulong Aquino ang mga apektado ng lindol sa Bohol at sa Cebu. Tiniyak niyang maaabutan ng tulong ang mga biktima ng sakuna. Mula sa tanggapan ng NDRRMC na Katutok Live, si Ian Cruz. Ian. Yes, Mel, sa huling talangan ng NDRRMC ay umakyat na sa 144 ang bilang ng mga nasawi habang nasa 291 naman ang sugatan sa malakas na lindol na tumama nga sa Bohol. Samantala kanina, Mel, ay bumisita na nga sa Cebu at sa Bohol si Pangulong Aquino. Mag-aalas 11 ng umaga na dumating si Pangulong Aquino sa Tagbilaran, Bohol para alamin ang sitwasyon doon. Kasama ang ilang kalihim, agad binigyan na update ang Pangulo sa NDRRMC briefing kung saan niya sinigurong maabutan ng tulong ang mga biktima ng lindol. There are sufficient funds available. There are sufficient items, goods, materials for all of those who have evacuated. I think everybody has been doing what they're supposed to do. Pero may hindi nagustuhan ang Pangulo. Ilan na na-record yun na aftershocks? 844 parang wow. How many of the 844 can be felt? Most of these are not felt. Out of the 844, 14 of the major earthquake at saka yung aftershocks are felt. Magtatakutan tayo dito. Nagawa tayo ng problema sa sitwasyon ng problema. Magpapanic buying tayo. Pinangunahan din ng Pangulo ang pamimigay ng relief goods sa Don Carlos P. Garcia Sports Complex. 800 pamilya ang pansamantalang tumutuloy sa Grand San o halos 5,000 katao. Sa Cebu, ininspeksyon ni Pinoy ang mga pinsala sa loob ng Capitol Building at iba pang tanggapan ng lokal na pamahalaan. Binisita rin ng Pangulo ang Basilica Minore del Santo Niño kung saan bumagsak ang kampana. Dahil wala pang pangailangan sa supply, gusto ng Department of Health o DOH na mabigyan ng prioridad ang pagdadala ng medical personnel, gamot at iba pang medical equipment sa mga apektadong lugar sa biyahe ng C-130. Karamihan po ng nababanggit po kasi doon ay yung mga na-injured. So kung injury po yan at yung iba ay sinasabi nga nila bukod sa injury may mga fractures yan. So aside from wounds, may fractures. So kailangan din nila ng mga orthopedic surgeons, mga specialist talaga. Positibo naman ang sagot ng NDRRMC. Hindi raw kasi mataas ang pangailangan sa search and rescue teams sa Visayas. Kaya hindi nila kailangan maglaan ng flights sa mga search and rescue personnel at equipments. Ang kailangan naman galing dito sa Metro Manila, yung medical staff, equipment, responders. Siniguro rin ng DOTC may sapat ng flights patung at palabas ng Bohol at Cebu. Ang mga kargong araw na inilaan para sa mga kailangan dalhin sa apektadong lugar, libre na. Naibalik na rin daw ang serbisyo ng kuryente sa halos lahat ng apektadong lugar. Sa Bohol, 4 na bayan na lamang ang walang kuryente. Target mabigyan sila ng kuryente mula bukas hanggang sa Sabado. Ang malaking problema na lang ang mga nasirang daan ng tulay. Sa Bohol, 20 tulay nito ang napinsala. 18 rito ang hindi nadaraanan sa ngayon. 4 na kalsada rin ang isinara muna sa trapiko. Do you have an estimate as to when this will be restored or temporary bridges that can be constructed? Yes sir, pari ongoing po yung assessment namin sa regional office. Kung makikita niyo po yung sa collapse po talaga pong kailangan ng Major new repair. design. Dahil sa old design na po siya at kailangan pong palakasin natin yung sa design natin. Foundation. Opo. And kailangan din po yung tama nga po, yung dadaanan pong temporary. Pinag-aaralan na po. Mel, sa pinakahuling briefing dito sa NDRRMC, bukod dun sa umakyat na bilang ng mga nasawi at mga sugatan ng notable, Mel, mayroong 23 missing person doon sa lalawigan ng Bohol. Kaya naman bukas, Mel, sa pagbiyahe ng umaga ng C-130 mula rito sa Maynila at papunta sa Tagbilaran ay magbibigay doon ng slot para sa mga membro ng mga search and rescue team upang makatulong nga sila sa paghahanap doon sa mga patuloy pa ring mga nawawala sa lalawigan ng